Acts chapter 6 ang ating pong kinuwang teksto. Acts chapter 6. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in their daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. Verse number 7, And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na kami makapag-aaral muli ng iyong salita. Lord, may you again guide us and bless us. May you use your humble servant to be a channel of your blessing. And I pray, O Father, that you will continue to challenge and encourage your people, particularly the believers, upang tulungan po nila ang ministry na kanila pong kinabibilangan. Hawakan mo po ang aming linya, Panginoon, at huwag magkaroon po ng problema sa connection. May you again bless each and every one of us, Heavenly Father. Thank you so much. I would like to commit to you this Bible sharing. For all of these things I ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so sisikapin ko po na maibahagi pa rin po sa inyo sa malinaw na paraan, and please again understand na medyo alalay po ako. Gusto ko lang pong makapag-accomplish pa rin sapagkat alangan din po ako kung tomorrow. At dahil ito naman ang oras po natin dyan at umabot po ako, kaya okay po na talakayin natin. So, help the ministry, help our ministry to grow. I believe you will all agree with me that the will of God for His ministry is to grow. At meron pong divine factor. We cannot deny that. Okay? But meron din pong human side, human aspect para sa paglago po ng ministeryo. At dapat ito ang ating pangarap, ito ang desire ng ating puso, na ang ministeryo po ay lumago at maging bahagi po tayo at katulong po tayo sa paglago po ng ministeryo. Well, it is good first of all, to recognize that the ministry is not our ministry, but God's ministry. It is God's ministry. Pagka ganun po kasi ang konsepto natin, malaking tulong po yan para makita natin na kailangan po natin talaga na magbigay ng tinatawag nating pagpapahalaga sa ministeryo, sapagkat ito po ay ministeryo ng Panginoon. Now, tinalakay po natin sa kahapon ang napakahalagang paalala sa usapin po ng paglago sa ministeryo. Undeniably, ang unang-una na susi para sa paglago ng ministeryo ay ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, God's power. And it is very obvious dito po sa Book of Acts, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, bagamat ito po ay tinutukoy natin na Acts of the Apostle, pero undeniably, very obvious po that it is the act of God. Okay, the acts of God. Yung pong mga pagkilos ng Panginoon, the Holy Spirit in particular. So, makikita nyo po na importante sa ministry ang kapangyarihan ng Diyos. Without the power of God, it is very impossible for the ministry to grow. So, kaya ang pinaka masasabi po nating malaking factor sa growth ng ministry is God's power. At sa kasaysayan po, dito sa Aklat ng Mga Gawa, in the Book of Acts, makikita nyo po yung godly preachers. Yes, and godly preaching. Ang naging dahilan din ng paglago ng rapid growth ng ministry ay ang
makadiyos ng mga mangangaral at ang makadiyos na pangangaral. Yun po ang isa sa dapat atin pong maunawaan, mga kapatid, na kahit sa ministry natin ngayon, malaking-malaki po ang kinalaman ng preacher at ng preaching. Kaya God's power, godly preachers, godly preaching, at binigyang pansin po natin yung growing and genuine and growing people. Kung bakit lumago po ang ministeryo, sapagkat yung pong mga mananampalataya ay nagsilago, mga kapatid. So sa usapang ministry, it is very impossible for the ministry to grow if the members of the church are not growing. So yun po yung tatlo na binigyan ko po ng pansin sa pinakapundasyon ng ating pong aral na ito patungkol sa tulong sa paglago ng ministeryo. Una po, God's power. Pangalawa po, yung tinatawag po nating godly preachers and godly preaching. Pangatlo po, yung pong genuine people and growing people. Yun po ang hindi maitatangging hayag dito po sa Book of Acts. Yung pong kung papaano na ang bawat mananampalataya ay talagang lumago sa kanila pong buhay pananampalataya. Dito po sa ating pinakateksto, ang sabi ng verse number 7, "And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly." So, given na po yung kapangyarihan ng Diyos. Pero yung role na ginampanan ng mga godly preachers at kung paano po nila ibinigay yung godly message, godly preaching, ito po'y nakatulong sa paglago ng mga mananampalataya na nagdala sa paglago ng ministeryo. So mga kapatid, gusto ko lang po na bago natin iwanan ang ating pong binigyang pansin kahapon at bago tayo sumulong doon po sa ating pong talakayin ngayon, ay makita nyo po na kilalanin natin that we really need God's power sa mga ministry na ating kinabibilangan. And then, we must acknowledge and appreciate godly preachers and preaching. Pahalagahan po natin yan. And also, bantayan po natin ang ating paglago bilang mga Kristiyano. Okay? So, ngayon po, sa ating pong magiging pagtalakay ngayon, ano po ang maaaring nating gawin para tayo po ay maging tulong sa paglago ng ministry? Okay? Paano po natin tutulungan ang ministeryo upang ito po'y lumago? Number 1, we need to promote the ministry. Promote the ministry. Yan po ang isang magagawa natin. Siguro po, ang gusto kong bigyang pansin po dito, yung idea na makilala, maipakilala ang ministeryo. At sabi ko nga, mahalaga yung paglago natin bilang mga Kristiyano. At ang Panginoong Jesus, ang sinasabi po niya sa atin, tayo raw po ay dapat magliwanag sa madilim na sanglibutan ito. In Matthew chapter 5 and verse number 16, ang sabi po, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So let us share the gospel faithfully, mga kapatid. Let us invite others to church, di ba? And also, pagbutihin po natin yung patutuo natin patungkol sa gawain. Mga kapatid, i-promote natin ang ministry. Huwag nating ikahiya ang gawain, mga kapatid. Ipag-anyaya po natin, di ba? So maging proud po tayo na talagang tayo po ay may gawain at gawain ng Panginoon ang ginagawa natin. So try to invite others. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa ganung paraan po pwede natin na ma-promote ang ministeryo, mga kapatid, sa pamagitan po ng nagliliwanag nating patutuo at gayon din naman sa pagsusulong po natin ng Ebanghelyo. Remember the Great Commission. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So, hindi po dapat mahiya ang Kristiyano na mag-invite. Sa ganung paraan po, mga kapatid, di ba? Yung pong magpatotoo po tayo, i-share po natin ang patungkol sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga po, malaking tulong na ako at ikaw bilang miyembro ay maging liwanag sa madilim na sanglibutan ito
at tayo po ay magbalita ng mabuting balita ng kaligtasan. So try to win the lost, mga kapatid. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So promote the ministry. Promote the ministry. Yun po ang magagawa po natin. So ewan ko lang po kung aamin ng marami, sometimes dahil po ang gawain, kakaunti pa, house church pa lang, 'di ba? Parang iniisip natin by consideration, nakakahiyang ipag-invite, iilan lang tayo, tapos ang liit-liit. Alam niyo po sa Bible, mga house church lang po sila, mga kapatid. 'Di ba? May record pa nga po, kung natatandaan niyo, kay Priscilla and Aquila, 'di ba? Na pinupuri po sila at kino-comment po sila, tapos binanggit po doon, binabati the church that is in their house. So, noon po mga house church lang po yan. Mga kapatid, paano mag-grow yung church natin kung mahihiya po tayong mag-invite? You know, ang kasaysayan po ng mga Baptist churches, hindi po kaagad nagsimulang may malaking chapel, may malaking building. Ngayon po nakakatuwang makakita ng mga Baptist churches na sila po ay talagang may malalaking gathering place na. Pero saan po nagpasimula yan? Nagpasimula po yan sa kung saan, iilan lang po sila, group Bible study, ginamit ang bahay ng isa sa naging mananampalataya, tapos nag-invite ng mga kapitbahay, tapos talagang masigasig na nag-anyaya. At ang totoo niyan, ang ilan sa mga karanasan ng mga churches natin, ilang beses pong nag-rent, and then palipat-lipat. Pero syempre po sa pagpapatuloy, tumago ang ministeryo. Kaya nakaka-amaze, and in fact, it is very happy to see na maraming mga Baptist churches na po ngayon ang naglalakihan na po talaga. So, yun po ay magandang sinyales sapagkat ibig sabihin, lumalago talaga ang gawain ng Diyos. Pero alamin nyo po ang kanilang kasaysayan. Kaya po, wag nyo pong ikahiya na maliit pa po ang inyo pong number. Kakaunti pa po tayo, maliit pa po yung ating gathering place. Kaya nga po tayo mag-i-invite para po dumami yung kakaunti. Kaya nga po tayo nagso-soul win, di po ba? Para talaga madagdagan po tayo. At syempre, habang nadadagdagan po tayo, so marami po ang bumabalikat sa ministeryo. Kaya naman saludo po ako sa mga members ng church na talagang kabalikat sa gawain po ng Panginoon. So doon tayo magsimula. Let us promote the ministry, mga kapatid. Diba? Yan ang malaking tulong na magagawa po natin. Promote the ministry. Again, ibig sabihin ng promote the ministry, yung liwanag natin, talagang yung patutuo ng Panginoon sa buhay natin, yung pagkamana ng palataya natin, importante po yan. Yun po yung concept ng let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. So let us share the gospel faithfully. Let us invite others to church, mga kapatid. Speak well of God's work. Sabihin natin sa kung ano po ang naging tulong sa atin ng gawain, yung bang mga po pwedeng magawa natin na naipo-promote natin ang ministry. Pagka naalala ko po yung kasaysayan ng Blessed Hope, mga kapatid, nagiging inspirasyon ko po yan. Kasi ang isa sa trabaho ko po, church planting. At sa church planting, hindi po kaagad malaki, hindi kaagad may place, hindi kaagad maayos ang lahat. So, pero kapag ka po na-encourage natin ang mga mananampalataya na mag-invite, na mag-witness, na mag-soul winning, and then sa ating pong mga masasabi po nating gawain, yung hindi natin ikinahiya. Diba? Hayo lang po, mga kapatid, hayo. One way of promoting the ministry ay sa pamagitan po ng paghayo, mga kapatid. Nag-iimbita tayo, sinasabi natin na meron pong gawain ng Panginoon. So, yun po ang isang magagawa po natin. Mga kapatid, live a testimony that attracts others. Diba? Yung pong pwedeng makaingganya sa marami na sila ay
umattend sa atin. So number 1, promote the ministry. Ikaw ba ay isa sa mga miyembro ng church ng kinabibilangan mo ng, 'di ba, sa pagpo-promote ng gawain ng Panginoon? So second, pray for the ministry. Promote the ministry. Second, pray for the ministry. Pray always, mga kapatid. Dapat lagi po nating kasama sa prayer ang ministry. So, mga kapatid, pinag-uusapan natin yung pagtulong natin sa ministry para ito mag-grow. So, kung ikaw ay miyembro ng church, tama lang na isa ka sa talagang eagerly, diba, earnestly praying for the growth of the church. Kasama ba sa prayer mo ang church, mga kapatid? Pag sinabi nating church, kasama ba sa prayer mo si pastor? Kasama ba sa prayer mo yung mga workers? Kasama ba sa prayer mo yung pagdadagdag ng Panginoon? Kasama ba sa prayer mo yung provision ng Panginoon at ang protection ng Panginoon? So, mga kapatid, dapat bahagi ng buhay natin bilang Kristiyano ang laging ipinalangin ang ministeryo. So, pray for the ministry, mga kapatid. Diba? Si Apostle Paul, lagi po niyang sinasabi sa mananampalataya, pray for us. Ang Kristiyano po, dapat nandoon yung act, yung attitude ng pananalangin lagi. Let us always pray for our pastor. Diba? Lagi ko pong sinasabi. At ito po, very vocal po ako dito, na talagang ang alam ko, the reason why God is using me and why God is blessing the ministry that I am doing, it is because of the fact that I have many prayer warriors. So yung pagpipray natin sa pastor, makatutulong para sa growth ng ministry. Yung pagpipray natin at pagsuporta natin sa mga manggagawa, makatutulong para po sa growth ng ministry. Yung pong ating pagpipray ng pagliligtas lagi ng Panginoon, ng mahalagang kaluluwa, yung ating pong pagpipray para sa proteksyon at provision ng Panginoon. So, mga kapatid, kung merong isa na dapat talagang masigasig na ipinagpipray ang ministry, ito po yung mga member. If you really want to help the ministry of God to grow sa human aspect, mga kapatid, promote the ministry and pray for the ministry. Pray for the ministry. Kasi kapag pinagpe-pray mo yung ministry, hindi mo i-entertainin ang mga makagugulo at makasisira sa ministeryo. Pag-iingatan mong mabuti yan. Kasi lahat ng bagay po, pagka pinagpe-pray natin, nagiging particular po tayo sa usapan ng maingatan po natin. Halimbawa lang po, siyempre kung nagpe-pray tayo sa mga manggagawa, kung nagpe-pray po tayo na talagang ang Panginoon patuloy na magdagdag ng kaluluwa, so malaking bagay po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ang mga pastor kinikilala na kailangan ang prayer ng mga members. Kaya ako, napakalaking advantage ko po. It is actually undeniably a big help in my life as I minister to the Lord, yung mga prayers po ninyo. Mga kapatid, if you really want the ministry of God to grow, always pray for the ministry. So promote the ministry, pray for the ministry. Kaya tingnan nyo, alamin nyo po, ano yung mga po pwedeng ipag-pray natin sa usapan ng ministry. Pagka nagkakaproblema, huwag kang makihalo sa problema, ipag-pray mo na maayos ang problema. Kapag ka po merong mga masasabi nating kabigatan, maging kagaangan tayo, mag-pray tayo, mga kapatid. Let us develop the attitude of prayer. Let us always pray for the ministry, na talagang ang ministry natin, ingatan ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, palaguin ng Panginoon, lahat sa panalangin po. Daanin po natin sa prayer, mga kapatid. So, napakagandang bagay. Number 1, promote the ministry. Number 2, pray for the ministry. So, yung prayer warrior, malaking-malaki ang maitutulong. Tama po? Kaya kung kayo po may mga fellowship, kung kayo po may mga grupo-grupo, barka-barkada sa ministry, hindi naman po masama yun na magkaroon ka ng kabarkada na kasama mo sa church, pero dapat maging iba ang barkadahan nyo sa barkadahan ng sanglibutan. So at ang isa sa maging gawi po ninyo ay ang laging ipanalangin po ang gawain ng Panginoon. Amen?
Yes, we need to pray together for the ministry. We need to pray every day yung pong ministeryo ng Panginoon. And then, susunod po, participate in the ministry. So, promote the ministry, pray for the ministry, and participate in the ministry. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Peter. Diba? Sa 1 Peter chapter 4, verse number 10, particular yung sinabi niya, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another. So mga kapatid, ano man daw po yung gift, yung talent, yung kakayahan na ibinigay sa atin, ang disenyo ng Diyos, ipagministeryo yan. Kaya sa usapan po ng ministeryo, kung gusto mong matulungan na ang ministry mag-grow, mag-participate po tayo. Be involved mga kapatid. Be involved. Be available sa usapan ng gawain. Be dependable sa usapan ng gawain. Mga kapatid, ang napakaganda po na atin pong maging role sa usapan ng ministry ay ang ganapin po natin ayon sa gift na ibinigay sa atin. Gusto ko, doon lang tayo sumentro Ang sabi po ni Peter, okay, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another. Kaya yung giftings, 'di ba? Yung mga kung titingnan mo, yung kakayahang ibinigay ng Panginoon. So kaya nga na-appreciate ko po In fact, si Deacon Larry, matagal po kami magkasama niyan. Ang ibig ko pong sabihin, sa usapang ministeryo, talagang matagal po ang aming naging pagsasama at pagtutulungan sa ministeryo. At ngayon, tingnan nyo hanggang ngayon, tumutulong pa rin po. Nagsesend ng mga special number. At sa totoo lang, hindi po dahil pinag-aralan ni Deacon Larry kundi yun yung talent na ibinigay ng Panginoon sa kanya, yung gift na ibinigay ng Panginoon sa kanya. And you know what? Siya po ay naging useful sapagkat natutunan po niya na gamitin kung anuman yung kakayahang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Balik kasaysayan po tayo. Particular, kasi ang blessed po ang ginamit ng Panginoon para hubugin po ako. And marami po akong mga patotoo patungkol sa naging buhay po namin sa Blessed Hope. Yung klase ng training po namin, yung talagang sweetness ng fellowship, di ba si Ma'am Claridades nga, lagi ko po nababanggit sa inyo, na talagang partly, isa rin po siya sa nag-disciple sa akin kasi every morning, hindi naman po Jacob's Well po yon. Doon sa balon, sa harapan po ng bahay na nirent po nila, talagang every morning po, nandoon yung sharing time po namin. Kaya marami po siyang spiritual investment sa akin Yung mga insights, yung mga words of wisdom, yung pong words of encouragement, tinetreasure ko po yun hanggang ngayon. So, naalala ko po, nung pong ang Blessed Hope ay nagsisimula, sa totoo lang po, walang mahusay o nag-aral, nahahawak ng choir. At naalala ko si Deacon Larry, hindi pa po siya diakono noong time na yon. Talagang, alam niyo po, nung dinala siya ng Panginoon sa church, ang isa sa naging excitement din po niya ay yung gamitin po siya sa music ministry. And you know what? Yung choir po namin kakaiba. Kasi si ma'am, hindi naman talaga musician yan sa pasimula. Pero alam niyo po, talagang nag-aral bumasa ng nota, nagtiis po yan, nagtiyaga po yan. Pati mga members ng choir, pinagtiyagaan din po niya sapagkat marami po sa amin from scratch. Diba? From nothing talaga Wala talaga Pero alam niyo po, binibless ng Diyos talaga yung pong desire natin na magamit. Kaya magtataka ka kung paano pong ang choir namin noon nakapag-accomplish ng maayos na choir number considering na talagang si ma'am, aamin po yan, na hindi naman talaga siya katulad ng mga nag-aral talaga sa music. Pero dahil gusto po niya na talagang magamit ng Panginoon, napakalaking naging tulong po. Alam niyo po, yung pong level namin na yon, nakapag-i-Easter kantata kami, nakapag-Christmas kantata po kami, yung bang pagka inisip mo, talagang puso, mga kapatid, puso.
Aanuhin mo po yung magagaling na hindi willing mag-participate. Tapos, mapagpa-importante pa. So, nagkukos pa ng problema yon. So, ang maganda po, yung bang nandoon yung willingness na magamit talaga ng Panginoon. Mga kapatid, uulitin ko po, hindi po matatawaran ang ini-accomplish ng Panginoon sa Blessed Hope Baptist Church. Pero ito po ang bahagi na hindi natin maitatanggi. Actually po, inabot ko po yon kung paano ang ministry po nag-grow talaga ng husto. At ang influence po ng Blessed Hope, hindi biro mga kapatid. Hindi biro. Talagang pagka pinag-usapan po ang ministeryo, and please, wag po nating mapagkamalian, hindi po ito pagyayabang, ito po ipatotoo, na talagang ang Blessed Hope Baptist Church, ang mga dinampot ng Panginoon, ang mga nasave po dyan, kung tutusin sa usapang mayaman, wala naman talagang gasinong napakayaman. Kung ang pag-uusapan po, mga kapatid, yung kapayakan, kasimplihan ng buhay, napakasimple lang po. Pero alam nyo, yun mismo ang magpapatunay na ang gawain po kaya lumago. Una, kasi ang sisipag po sa soul winning. Alam nyo po, pagka po Sunday service, konting-konti lang po ang nababawas. Kasi almost ang kabuuan po ng church, kung kami po'y nag-a-attendance noon, ang mga 120 hanggang sa inabot namin 180, nagto-200 po kami. Majority po niyan kasama po sa church visitation. Kaya kilalang-kilala po eh. Pagka sasakay ka, sabi mo sa Blessed Hope po, sasakay ka ng tricycle, di po ba? Samantala hindi naman kami sumasakay ng tricycle. Naglalakad lang po kami araw-araw. Isipin nyo pong promotion na yon sa ministry. Everyday po nagbi-visitation kami, lalo na yung mga workers. So that is one way of promoting the ministry. Di ba? Nakikilala po ang gawain sa mga masisipag sa visitation. Ngayon po, gaano kaya karami pang mga mananampalataya ang nagbi-visitation? Yun sumasama po, praise God, ang Living Water. Meron tayong SWAT, yan, di ba? Meron tayong SWAT, Soul Winning Action Team. Yun po, nakakatuwa. Kahit adults, talagang hindi lang young people, humahayo. Promote the ministry. Promote the ministry. And then yung patotoo natin, ingatan po natin, promote the ministry. And then, huwag kakalimutan, pray for the ministry. Diba? Pray for God's power. Diba? Pray that the Lord will use every preaching. Pray that the Lord will, help us na maging productive, mga kapatid. So, balik natin, yung pagpa-participate, kasi si Deacon Larry po noon, nung unbeliever po yan, alam niyo po yung mga nagbabanda-banda po sila, yung parang procession yan na tumutugtog po sila. Yung mga grupo po noon. Ay, nako, maniwala po kayo mga kapatid. Sasabihin ko po sa inyo na isa sa hinangaan ko pong musician, yan po si Deacon Larry Lumanod. Ang galing ng tenga, pagdating sa music mga kapatid, and then sabi ko nga, ang kagandahan sa kanya, hindi lang siya nakamotivate pa siya, naka-encourage. Alam niyo po ba na ako, naisama pa po nila ako doon sa kanilang Blessed Men? Yun po ang original. Yung mga ngayon po, yung mga yung Blessed Men ngayon, hindi po yan. Kami po ang original niyan. At kung paano nangyari yun, mahirap ipaliwanag. Pero kasi nga po, nandoon yung heart ni Deacon na maka-encourage. Na-motivate niya po ako, si Brother Lloyd, shout out Brother Lloyd, si Preacher June De Vega, so Pastor Robert Victoriano, remember, yan ang original po. Yan, kami ang original, pero hindi kami magagaling. Ang magagaling po, yung ngayon na, yung Blessed Men ngayon, pero alam nyo, ang saya-saya sa puso na may bahagi ka sa ministry. At ang kagandahan nito, nakakatulong sa paglago ang may bahagi ka sa ministry. So, if you really want to help the ministry to grow, participate in the ministry. Participate. Hindi lang music ang pinag-uusapan natin. Yung mga nasa multimedia natin, 'di ba? Yung nasa ating pong masasabi nating yung team, yung multimedia team, andi po. So, tapos handyan po yung mga masasabi po nating iba't ibang talent na ginagamit. So kasi yun yung concept Ang sabi niya,
maliwanag, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another. So kung ano yung gift ng Panginoon sa iyo, yung giftings na tinatawag, kung ano po ang talent mo, yan ang po pwede mong ibahagi. Ngayon, hindi lang po yan. 'Di ba? Makikita nyo po, sa Living Water, ang nakikita kong dahilan din kung bakit nag-grow, yung pong mga pinagpala ng Panginoon, alam nyo po, nandoon yung kanilang desire. Wala po kaming campaign na masasabi po nating naging negatibo eh. Kasi po, pag may campaign kami, malaki, maliit, ang magandang tanawin po, nagpa-participate po ang marami. Estudyante, nagpa-participate. Yung pong mga adult namin, nagpa-participate. In fact, bukod doon sa participation ng individual, yung iba po, nagbubuo pa sila ng group. Kaya nga, tuwing meron po kaming mga guest speaker, o kaya may mga occasion po kami, ang ladies, nagtutulong-tulong yan. Ang sarap, mga kapatid, kapag po ang bawat isa ay may kaisipan na maglingkod. Yung pong participation, yan po'y great help para po ang ministry ay mag-grow. Kapag po hindi gagalaw ang mga binigyan ng Diyos ng talent, yung binigyan ng Panginoon ng gift, mga kapatid, hadlang po yon. Kaya ang napakagandang bagay na mauunawaan po natin sa usapan ng ministry, ang growth hindi pitik ng kamay. Meron pong human aspect na dinisenyo ng Panginoon para ang ministry mag-grow. Una, promote the ministry. Ikalawa, pray for the ministry. Pangatlo, mga kapatid, participate in the ministry. Ang maganda po kasi, kung ang pag-uusapan spiritual gifts, yan ang maging participation mo. Kung ang pag-uusapan substance, so yan ang maging participation mo. Yun po yung ibig kong sabihin, mga kapatid. So, dapat ang bawat Kristiyano, di ba sabi nga ng Bible, honor the Lord with a substance. Mahalaga po na tayo sa buhay natin ay maging bahagi ng ministeryo ng Panginoon. So, number 1, promote the ministry. Number 2, pray for the ministry. Number 3, participate in the ministry. Number 4, provide for the ministry. Provide for the ministry. Diyan papasok yon, yung kaninang binabanggit ko, na sa participation natin, sa financial or sa material, di ba? Giving. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Parangalan mo ang Diyos kung ano yung meron ka. Di ba? Huwag kang magpilit ng mga wala ka. Huwag kang mangarap ng mga wala ka. Magsimula ka sa kung ano yung meron ka, doon mo parangalan ng Panginoon. Give faithfully. Support the ministry, mga kapatid. Invest for God's work. Yun po ang magagawa po natin. Yun talagang magtiwala tayo na ang Diyos ang magpo-provide at siya ang provider talaga sa lahat ng ating pong mga pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Basta sa nakikita ko po, para po makatulong ako at ikaw sa paglago ng ministry, maganda po na maging kasangkapan tayo ng Panginoon, instrument tayo ng Panginoon para ma-provide kung ano po ang pangangailangan sa ministry. God loveth a cheerful giver. Lagi niyo pong tatandaan yan. Mas maganda na magbigay tayo sa pasya ng ating puso, hindi nabibigatan, hindi napilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So kaya po, kung talagang gusto niyo mag-grow ang ministry, wag na wag ho kayong manghihinayang na magkaroon po tayo ng participation at maging instrumento ng Panginoon para sa provision sa kung ano po ang pangangailangan sa ministry. Nakakatuwa po na may mga Kristiyano na talagang yun po ang kanilang mata. Diyan ko naalala doon si Pastor John Rosari na po ngayon. Na nung bago po yan, nung inaalagaan ko pa lang po yan, hindi pa po sila ganyang ka-well off. Nagsimula po yan from rags, mga kapatid. Mga usapang pag-iipon lang ng mga plastic po, mga kapatid. Pero grabe po ang ginawa ng Panginoon. But they started, na talagang nagtapat sa kung ano binigay ng Panginoon. And naging naging very sensitive siya sa kung ano po ang mga pangangailangan. Nandoon pa lang po siya sa kanyang kalagayan noon, pagka nakakita po ng salitang ng sira
na doorknob yan. So, may kusa na po yan. Pag nakakita po yan ng pundidong ilaw or anything na mga kakailanganin sa church, ganun po siya nagsimula. At ang kagandahan, hanggang ngayon na pinagpala na siya ng Panginoon. Alam nyo, natatanong ko po sa mga taga-Living Water, yung ganun din po, mga kapatid. Yung bang kung ano yung pangangailangan sa church, talagang nahandoon yung kanilang pagpapagamit sa Diyos para ma-provide. So, by providing, gusto nating makatulong, provide for the ministry. Gusto nating makatulong sa paglago, protect the ministry. Ito po, dito ko na muna tatapusin po yung ating pag-aaral. Yung idea ng protect the ministry, kasi alam naman natin ang Diyos ang siyang protector ng ministry. Pero sa atin po, sa human aspect, sa level natin bilang tao, ano yung pinag-uusapan po natin dito na protection? Balik tayo. Yung pag-iingat sa testimony po natin. 'Di ba? Ingatan mong ako o ikaw ang maging dahilan ng kasiraan ng church. Huwag nating hayaang sa ministry tayo po ang makapagbigay ng problema o maging dahilan ng kabigatan at masisira po ito. Mga kapatid, protektahan natin. Guard your testimony. So, maganda po na talagang ma-maintain po natin yung unity. Protektahan nyo po. Pagka may mga gossipers, wag ho nating kukonsintihin, wag nating i-entertainin ang mga gossipers, mga kapatid. Yun yung isa sa paraan. Kung gusto mo makatulong para ang ministry mag-grow, iwasan po natin. Tanggihan po natin yung mga chismoso, chismosa, yung mga mapanira, mga kapatid. Wala po dapat siraan sa church. Bantayan po natin ang ating pagkakaisa, ang ating pong relasyon. Maging sa usapan ng doktrina, kailangan maprotektahan po ang gawain ng Panginoon. I-encourage po natin ang bawat isa, mga kapatid. At hayaan po natin na talagang ang gagawin po natin for the use of edifying. Diba? Let all things be done unto edifying. Yan po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14 and verse number 26. Diba? Pagka meron pong dapat desire tayo para sa ministry, yung ikagaganda, yung ikasisira, iwasan natin. Yung pong mga makasisira, mga kapatid, paalalahanan po natin. So, protektahan natin ang ministry. Hindi yung tayo-tayo po ang nakasisira sa ministry at tayo-tayo po ang nagsisiraan sa ministry. Mga kapatid, napaka-practical po ng lesson. But again, sa kasaysayan po ng Book of Acts, ang ministry recorded in the Book of Acts, masasabi po natin na talagang ang kanilang paglago ay amazing. And it is because of God's power. It is because of godly preachers and godly preachings. It is because of godly people, growing people, and genuine people. Kaya ako at ikaw sa ating dapat maging bahagi sa tulong na magagawa po natin para sa growth ng ministry. Number 1, promote the ministry. Number 2, pray for the ministry. Number 3, participate in the ministry. Number 4, mga kapatid, provide for the ministry. Participate, provide for the ministry. And then, protect the ministry. So, napaka-practical, di po ba? Pero ang tanong, dito po ba sa practical na tinalakay natin, areglado po ba tayo? Tayo po ba ay nagiging bahagi ng pagpopromote ng ministry? Talagang confidently and honestly, masasabi po ba natin that we are really praying for the ministry? Okay, pag inaral nyo po sa buhay natin bilang kabahagi ng ministry, are we participating? Di ba napaka-practical po? Are we providing for the ministry? Do we provide for the ministry? Okay, are we protecting the ministry? Ibig sabihin, itong mga practical na bagay nito, itong makikita nyo po sa ating pong tinalakay ngayon. No wonder kung bakit ang growth nila talaga namang kahanga-hanga. So, if you really want the ministry to grow, you better help your ministry. Tulungan po natin ang ministeryo para sa paglago.
So mga kapatid, yan po ang mensahe ng Panginoon. So, just to tell you the truth, medyo ano po ako sa aking pag-share ngayon dahil nga po masyadong makakastorbo po ako dito po sa aming lugar. Pero I hope na yung tinalakay natin, natatandaan nyo po, ano po yung tatlong tinalakay natin sa usapan ng hindi maitatangging factors kung bakit lumago ang ministry sa Book of Acts? God's power, godly preachers and preachings, genuine and growing people. Yun po yun. Yun yung hindi maitatanggi. Sa bahagi po natin ngayon, gusto nating makatulong sa growth ng ministry. Okay? Number 1, etong magandang gawin natin. Promote the ministry, pray for the ministry, participate in the ministry, provide for the ministry, and protect the ministry. So, I hope na nakuha po natin ito at wag dito lang, evaluate, and then reflection, and then application. Okay? So, yun po. Kung kayo po'y nasa bagong gawain, ako napakalaking advantage na tinalakay natin ito. Kung tayo naman po'y matagal ng gawain, naku, napakagandang paalala po nito na talagang kailangan nating mabigyang pansin at aplikasyon sa ating buhay, ministeryo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo. Thank you so much for blessing us through thy word. And I pray, Heavenly Father, that you will help us na makatulong kami sa growth ng ministry na kinabibilangan po namin. Muli po, maraming salamat sa iyong salita at sa ministeryo po ng Believer's Breakfast. Nagtitiwala po kami, Panginoon, sa iyo pong patuloy na paggawa. Ingatan mo po ang aming bansa sa bagyo, Panginoon, lalo na po yung mga lugar na medyo apektado po nito. Naway walang mapinsala at pahupain mo kaagad ang bagyo, Panginoon. Ganun din po ang aming lakbay ministeryong ito at ang magiging paglipad namin patungo sa Paris, Panginoon. Ingatan mo po kami, maging maayos po nawa ang lahat. Panginoon, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na gagawin po namin para sa ministeryo. Nawa ang aplikasyon po nito ay maramdaman sa ministry na amin pong kinabibilangan. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Salamat po. Salamat po ng marami sa inyo pong pakikinig dito po sa ating pong ministeryo.